Sa lahat na, yung buhangin, semento, hollow blocks, yung bato, saka itong mga drum. Sa computation ko ay gumastos ako dito ng magandang araw sa inyong mga idol, Cat Chicken. Okay, kumusta po kayo dyan, ano? Welcome back dito sa channel mga idol. Ngayon, napakaganda yung ating pag-usapan kasi pag-usapan natin tungkol sa gasto dito sa paggawa ng aking biogas, ano? Dito sa ganitong design sa mula digester hanggang dito sa ating plastic drum na pinaka-storage natin, no? Storage ng gas. So, sa paggawa ng biogas idol, sa una talaga, gagasto talaga tayo. Hindi natin mano yan. Gagasto talaga tayo kung magpapagawa tayo ng biogas. Pero sa una lang yan. Pero kung na-sit up na, okay na, pang matagalan din natin gamit na makakalibre tayo sa gas, ano. So, ito dito sa biogas, sa paggawa, iba't ibang design, iba't ibang laki, o disenyo, iba't iba din yung gastos, ano. Ngayon, ibabahagi ko lang dito sa inyo, dito sa akin, kung magkano yung nagastos ko sa ganitong setup, at saka ganitong size, o ganito kalaki na ating biogas digester. Kasi yung iba talaga, mas malaki pa talaga mga idol. Sobrang laki pa talaga ng kanilang digester, ano. At malawak kasi lalo na sa mga farm talaga, sa mga malakihang baboyan, piggery, yung pinapagawa nila malaki talaga na digester. So dito sa akin, itong digester ko ay yung lalim niya lang yan, yung pinaka-square niya, yung papunta sa ilalim ay 2 meters lang. Hindi masyadong kalakihan pero swak na swak. Sakto na yung laki. At saka mayroon ako ditong 4 na drum. Yung iba din gumagamit ng marami. Mayroong siyam, mayroong lampas 20 na mga storage drum yung ginagamit. Dito sa akin, 4 lang to, no? Kasi iba't ibang style naman yan sa design, sa paggawa. At saka ito dito, sa amin, sa purpose lang naman ito sa aming bahay, sa pagluluto, ano? Ayan. So, ito mga idol, gumastos pala ako dito, no? Simula digester sa lahat na, yung buhangin, semento, hollow blocks, yung bato, saka itong mga drum. Sa computation ko ay gumastos ako dito ng 35,000. Kasama na yan yung pasahod natin sa mga nagtrabaho at saka yung mga gamit materialis, itong PVC, itong plastic drum, medyo may kamahalan din yung pagbili ko, no. Disclaimer lang kasi ito dito yung presyuhan sa amin. Iba't iba naman, depende din sa inyo, baka yung materialis na magagamit niyo sa inyong lugar, sa inyong area ay medyo mura, mas makakatipid kayo. Sa tulad nitong plastic drum, sa pagkakalam ko sa ibang lugar may nakakabili nito ng mga lampas 1,000 lang. Ito nabili ko sa bawat isa ay nasa 2,000 pesos, ano. So 4, so 8,000 agad sa plastic drum pa lang. Yung the rest, doon na sa semento talaga. Semento, yung marami, graba, bato, buhangin, saka yung mga ginamit natin dyan na PVC, at may mga Sahara, lahat ng nagastos ko ay nasa 35,000. Sama na yung pasahod sa nagtrabaho, yung snack nila, so yung pagka-sit up, at saka itong yung PVC na papunta doon sa bahay. Saka doon yung kalan, nasa 35,000 po mga idol, no? So baka sabihin niyo na medyo malaki yung gastos paggawa nito. Mas mura pa yung LPG kung bibili tayo ng kada buwan. So kung kukumputin din naman natin yung 35,000 na pinagawa ko dito, at kung mayroon kang kung bibili ka ng LPG, yung tangke, halimbawa nagko-consume kayo ng LPG sa isang buwan, isang tangke. So dito sa amin nasa 1,200 yung isang tangke, no? Sa ibang lugar parang 1,000 lang ata o 1,000 plus. Kung palagay lang natin tag 1,000 mga idol, ano? So sa tag 1,000, yung 35,000 mo ay
nasa ano lang yan, 3 years. 3 years, ano, o hindi abot, no, 12, hindi taabot ng 3 taon. So, 36,000 yung 3 taon, ano, yung magiging cost kung halimbawa sa tag 1,000 na tangke. So, 3 taon. Palagay natin, 3 taon. So, dito, ito, kung may set up na tayo na ganitong biogas, ay wala na, pang matagalan na ito. Yung pinaka-maintenance na lang nito, ay kailangan may pasok ka na dumi. Lalo na kung may alaga tayong baboy, tulad dito sa akin, ay normal na lang yan. Ano lang yan, maintain lang yan na may pumapasok talaga na dumi ng baboy. Yun lang yung pinaka-maintenance niya kasi yung dumi naman sa loob, hindi mo na kailangan baklasin yan, tanggalin yung mga slurry o yung sludge sa loob para linisan kasi kusa ng lumalabas o nag-overflow yung mga lumang dumi, ano. So cycle na lang, pagpasok nagde-decompose, paglabas naka-decompose na, biofertilizer na. So pagpalagay natin pang matagalan 10 to 20 years yan sa paggamit na, pero ito talaga pang matagalan talaga ito kasi marami nang gumagamit nito, subok na sa mga ganito. So malaking tipid. Sa una, medyo magagastos talaga tayo, no? Pero in the long run, yun na, wala na, okay na, makakasave na tayo. Hindi na tayo bibili pa ng gas. Saka maintain na may magagamit tayo sa pagluluto. Hindi naman siya nauubos kasi continuous yung pagdidecompose niya sa ilalim at saka nagre-release siya ng methane gas. Saka yun din yung nakulikta natin, napunta dito sa drum, ating storage drum, tapos yun din yung napunta doon sa kalan sa pagluluto natin. Dito, ito na yung ginagamit namin araw-araw mga idol. Napakaganda na may nagagamit na tayo ditong libre sa ganitong setup, ano. So okay na okay. Saka talaga siya, approve na approve. Yun lang yung gasto dito. Tungkol sa gasto naman ay gumasto ko dito ulit, no, ng 35,000. Gagasto talaga tayo, sabi ko nga kanina, ulitin ko, gagasto tayo sa panimula, sa una lang. Pero after nyan, kung ito okay na, wala na, tuloy-tuloy na, wala na tayong ibang isipin na gasto nito, no. Saka yung ano na lang, monitor na lang tayo sa ito, yung PVC na maayos yung ano niya, yung pagalinya niya doon, gano'n na lang. Ayan mga idol, yan lang po muna, no. Hanggang sa susunod natin na i-upload na videos. Subaybayan yung mga idol at saka panoorin nyo yung ibang in-upload natin tungkol dito sa biogas sa mga hindi pa nakita, no. Ayan, yan lang po muna. Sa sunod meron tayong ibang pag-usapan hanggang doon sa modified kalan kung paano natin ginawa. Ibabahagi ko din yan sa inyong mga idol. Ayan, ingat po tayo mga idol. God bless. Thank you.